Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal, mga kababayan. Muli po, ako po muli si Brother Oli na narito po muli upang patuloy na magpahayag ng kabutihan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay tunay po na mabuti sa araw-araw. Gaano man po kasama ang nangyayari sa mundo, na nangyayari sa mga tao at sa mga tao na gumagawa ng masama, ang Diyos po ay nananatiling mabuti. Siya po ay puspos ng kahabagan, siya ay puspos ng biyaya at kabutihan. So muli po, samahan niyo po ako sa pagbubulay-bulay natin yung salita ng Diyos sa gabing ito, at nawa po ay ilayo tayo ng Diyos sa maling unawa, maling diwa at maling aral. Mga kababayan, tunay nga po na sa araw-araw ng buhay ng tao, kung bakit po ang tao ay minsan ay nasasadlak sa kaguluhan, nasasadlak sa pag-aaway, patayan, digmaan, sapagkat po ang dahilan po nito, mga kababayan, ay dahil po sa pride ng tao, sa kataasan ng pag-iisip ng tao, na gusto niya siya yung maging sikat at maging tanyag sa buong mundo. Hindi niya matanggap na yung isa ay umaangat, umuunlad. Hindi niya matanggap na siya ay nasa mababa na kalagayan. Ngunit sa atin po, mga kababayan, na mga sumasampalataya sa Diyos, na mga naniniwala sa Diyos, ang utos po sa atin, mga kapatid, mga minamahal, mga kababayan, ay tayo po ay mayroong panuntunan ng Diyos sa atin na dapat nating ganapin sa ating buhay sa araw-araw. At ito po ay tunay na nararapat na gawin ng bawat tao habang siya ay nabubuhay. Ang kapayapaan po, mga kababayan, ay natatamo dahil sa ang pag-iisip ng tao ay pag-ibig sa kanyang kapwa at pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Ang unang hakbang po, mga kababayan, kung paano tayo ay magkaroon ng payapang pag-iisip at pagiging payapa sa pamumuhay, ang nararapat po, mga kababayan, ay tayo po ay magpakumbaba. Sapagkat yan po ay sinabi ng Diyos dito po sa Mikas 6. Sa Mikas 6, ganito po ang sinasabi ng Panginoon. Ang sabi rito, mga kababayan, ay kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Yan. Ang binabanggit po rito, mga kababayan, mga kapatid, mga minamahal, ay ipinakilala ng Diyos sa atin kung ano ang mabuti. Kung ano ang mabuti at ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Ano po yun? Kundi gumawa
na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Dito po mga minamahal ay ang sabi, ibigin ang kaawaan. Ang hinihingi ng Panginoon sa atin ay, ang sabi niya, gumawa na may kaganapan. Gumawa na may kaganapan, ganap na gawa. At ibigin ang kaawaan. Lumakad na may kababaan kasama ng Diyos. Ang nais po ng Diyos sa tao ay mayroon siyang kababaan sa kanyang puso. Kababaan sa kanyang pag-iisip. At dapat ay siya mayroong kaawaan sa kanyang buhay. Siya'y naaawa. Siya'y maawain. Yun po ang nais ng Diyos sa bawat tao. Na siya'y magkakaroon ng awa sa kanyang kapwa. At lumakad na may kababaan kasama ng Diyos. Kung bakit po nangyayari ang mga nangyayari sa mundo na mayroong mga tao na nanglalamang sa kanyang kapwa, nananakit sa kanyang kapwa, pumapatay ng kanyang kapwa, sapagkat siya po ay hindi lumalakad na kasama ng Diyos na may kababaan ng kanyang loob. Yan po ang masaklap na nangyayari sa buhay ng tao sa mundo. Kung bakit ang maraming tao ay nasasadlak sa kaguluhan, nasasadlak sa digmaan at patayan, sapagkat wala pong pag-ibig sa kanyang kapwa. Walang awa, walang kaawaan sa kanyang puso. At ang pinaka mabigat ay yung walang kapakumbabaan sa kanyang puso. Ang tao kapag mayroon pong kapakumbabaan sa puso ay siya po'y lumalakad kasama ng Diyos. Sapagkat ang nais po ng Diyos sa bawat tao ay magkaroon tayo ng pusong mapagpakumbaba. Pusong umiibig at nagpapahalaga sa kanyang kapwa. Naaawa sa kanyang kapwa. Maraming tao na pumapatay ng kanyang kapwa ng walang awa na hindi naman nararapat na gawin. Sapagkat wala pong kabuluhan ang bagay na yan na ginagawa ng maraming tao. Na ang laman ng kanyang puso ay pagpatay sa kapwa araw-araw. Pag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Kaya ang kinahantungan ay kaguluhan at kamatayan. Ngunit tayo po, alam po natin yan mga kababayan. Lahat po tayo, alam po natin na tayo po ay minsan lamang itinakda ng Diyos ang ating buhay sa mundong ito. At tayo, ang sabi ay minsan lang itinakda sa tao ang mamatay at ang pagkatapos nun ay paghuhukom. Sino man po sa atin ay walang may pagmamalaki laban sa Diyos. Sapagkat tayo ay may hangganan ng ating buhay. May hangganan po ang buhay ng bawat tao. Kaya sino ba sa atin ang
maaaring magmalaki laban sa Diyos. Minsan ang tao, pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa kaluwalhatian ng Diyos, pagdating sa pagpaparangal sa pangalan ng Diyos ay walang panahon ang tao. Walang panahon ang tao sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Pero sa kanilang sarili ay marami silang panahon na inilalaan sa kanilang sarili. Ngunit tayo po ng mga sumasampalataya sa Diyos ay tunay po na ang nais ng Diyos na tayo ay mabuhay ayon sa kanyang palatuntunan. Na ano po? Ang hinihingi ng Diyos sa atin ay gumawa na may kaganapan. Marami po kasi mga tao na gumagawa ng walang kaganapan. Nagtatrabaho, halimbawa na lang po sa trabaho, sa isang ikay nangangamuhan. Ano po? Maraming mga tao na hindi tapat sa kanyang ginagawa. Nagtatrabaho ng pabanjing-banjing, ano po? Pero gusto niya sumweldo siya ng sapat. O higit pa doon sa kanyang tinatanggap. Yan po ay panlalamang sa kapwa. Hindi po yan pagtatapat. Hindi po yan paggawa ng may kaganapan. Isang halimbawa lang po yan. Lalong-lalo na po pagdating sa pananampalataya sa Diyos. Dito po ay basahin po natin ang Isaias. Ano po? Isaias 57. Talatang 15, ano po? 57 talatang 15. Ang sabi rito, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, ng pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako. Nakasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Ayan. Ang nais po ng Diyos ay, ang sabi niya, sapagkat ganito ang sabi ng matayog na tumatahan sa walang hanggan. Ano po? Ako'y tumatahan sa mataas at matayog na dako. Nakasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng puso ng nagpapakumbaba. Yan po mga kababayan. At upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Napakabuti po ng Diyos at napakadakila. Ano po? Sapagat bagaman siya'y tumatahan sa matayog at mataas na dako at dakong banal, ngunit kasama siya ng mga taong may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Tingnan niyo po mga kababayan. Yan po ang kapahayagan ng Diyos. Tunay na ang kanyang kahilingan sa tao. Wala po siyang ibang hinihingi. Kaya nga sabi po doon sa Mikas na binasa natin kanina, nalulugod ba ang Diyos sa libu-libong ilog ng langis na alay ng tao?
Ha? Kinalulugdan ba ng Diyos ang maraming alay at mga handog ng tao? O ano ang kanyang hinihingi sa bawat tao? Mga handog ba? Mga alay ba? Yun ba ang hinihingi ng Diyos? Kagaya ng ginagawa ng maraming pastor na ang laging itinuturo sa mga miyembro ay magbigay kayo ng malaki. Pagpalain kayo. Puro. Kasi ang gusto ng pastor, siya'y makinabang ng husto. Ngunit, ang nais ng Diyos ay hindi salapi at kayamanan. Hindi anumang mga bagay na tinatangkilik ng tao na material na bagay. Hindi po yan ang talagang hinihingi ng Diyos. Yung mga bagay po na yan ay yung mga material na bagay ay ipinagagamit ng Diyos. Para saan? Para sa iyong kapwa. Ayon po sa Timoteo yan na maging maibigin sa pamimigay, sa pamamahagi. Yan po May purpose po ang lahat na yan. Hindi po para sa pakinabang lamang ng isang tao, ng isang pastor lalong-lalo na po. Itong mga pastor na ito na hindi tunay na paglilingkod sa Diyos ang hinahangad kundi ang magpakabundat sa kayamanan sa sanlibutan ito. Mga nagsisiyaman, nagsisilago. Ngunit ang aral ay hindi ayon sa Diyos, hindi ayon kay Kristo. Ito po yung sinasabi niya sa Mikas. Sa Kapitulo 6, talatang 6 natin sisimulan. Ano po? Ano ang aking ilalapit sa harap ng Panginoon at iyuyukod sa harap ng mataas na Diyos? Paroroon baga ako sa harap niya na may mga handog na susunugin, na may guyang 1 taon ang gulang? Kalulugdan baga ng Panginoon ang mga libu-libong tupa o ang mga 10,000 ilog ng langis? Ibibigay ko baga ang aking panganay dahil sa aking pagsalangsang, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? Ayan. Yun dong mga material na bagay. Maging yung iyong anak ay iaalay daw ba sa Diyos upang tanggapin ka? O mapatawad ka at tanggapin ka ng Diyos? Yan po ang sabi dito Sapat daw ba yan? Yung mga libu-libong ilog ng langis? Mga tupa, mga libu-libong tupa. Ihaharap daw ba yan sa Diyos at kanyang tatanggapin upang malinis ang iyong kasalanan? Ano po ang pahayag at ang nais ng Diyos sa isang tao? Ang sabi po rito, kanyang ipinakilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Yan po mga kababayan. Yan po ang ipinahayag ng Diyos kung ano ang mabuti, ano ang hinihingi ng Diyos sa bawat tao. Ang kanya pong hinihingi, lumakad na may kababaan. Hindi mo kailangan mangdahas dahil nalalaman mo na pinakikinabangan ng asawa ng pastor yung pera ng likom sa church, kaya inagaw mo dahil naiinggit ka na mayroong isang taong nakikinabang.
Hindi po yan paglakad sa katuwiran at kababaan. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay mananagot ayon sa kanyang gawa. Kung gumagawa ang asawa ng naglilingkod sa Diyos ng hindi matuwid, at yung isang pastor ay lumalakad ng hindi matuwid, hindi mo kailangang agawin ang anumang bagay na nasa kanya. Sapagkat kung ginawa mo yun, hindi ka lumalakad na may kaganapan. Tandaan niyo po yan. Sapagkat ang nais ng Diyos, lumakad ka na may kaganapan. At ibigin ang kaawaan. Ibigin ang kaawaan. Lumakad na may kababaan kasama ng iyong Diyos. Kaya nga po, mayroon dyan hindi ginabayan ng Diyos maging sa pangalan ng kanilang itinayong church. Hindi po ginabayan ng Diyos yan. Yung remnant, hindi po ginabayan ng Diyos yan, mga kababayan. Dahil sa pangalan pa lang, sabit na po. Sa pangalan na inyong pinanghawakan, sabit po kayo. Kaya yan po ang pagpapatunay na hindi kayo sa Diyos. Dahil wala kayong gabay ng Diyos sa inyong buhay. Dahil kung kayo ay ginabayan ng Diyos, hindi po magiging mali ang inyong paninindigan. Hindi po magiging mali ang inyong sinimulan. At yan po ang pagpapatunay na ang ginawa ninyo ay pandadahas at hindi ayon sa Diyos. Kaya dyan po sa mga natangay at naluko ng mga taong yan, kung gusto nyo pong mabuhay ng ayon sa katotohanan, magsilayas po kayo dyan. Hanapin nyo po ang katuwiran. Mabuti pong magtipon-tipon na lang kayo sa pamamahay ninyo kasama ang inyong pamilya. Nananahan sa katotohanan kaysa nagtitipon kayo kasama ng mga masasamang tao. Yan po mga kababayan. Dito po ay sinasabi ng Diyos na yung bang mga alay, mga handog, kahit gaano pa yung kalaki ang halaga, wala pong halaga sa Diyos yan. Sapagat ang pinakamahalaga sa Diyos, na pinakahandog ng tao sa Kanya, ay ang sabi, lumakad na may kababaan, ibigin ang kaawaan, at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Yan po ang pinakamasarap na dapat gawin ng tao sa kanyang buhay. Maiksi lamang po ang buhay natin sa mundo, mga kababayan. Ano bang bagay ang iyong pinahahalagahan sa mundong ito? Ano ba ang mas mahalaga sa atin? Ang pera? Kayamanan? Ano ba ang mahalaga sa atin, mga kababayan? Sa Diyos po ang pinakamahalaga sa lahat na handog mo, handog ko para sa Diyos. Ang sabi niya, lumakad na may kaganapan. Gumawa na may kaganapan. At ibigin ang kaawaan. At lumakad na may kababaan kasama ng iyong Diyos. Bakit po? Sapagkat siya po ay kasama ng taong mayroong pusong mapagsisi at mapagpakumbabang loob. Yan po ang sinasamahan ng Diyos. Hindi po yung mga palalo, mga naghahambog sa kanilang kaalaman. Tapos sasabihin pa ng iba, naniniwala ako na ang itinalaga ng Diyos ay si ganito, si brother, ganyan. Wala pong itinalaga ang Diyos
na kanyang magiging tagapangasiwa sa kanyang iglesia ng ugali ay mapangdahas at masamang tao. Dahil kapag ikaw ay mapangdahas, at ang nasa isip mo ay gawa ng masama, yung gumagawa na iniisip mong gumawa sa iyo ng masama, hindi ka sa Diyos. Dahil ang sa Diyos na nangangasiwa sa kanyang iglesia ay mapagpakumbabang loob. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo sa binasa natin nung mga nakaraan ay, sapat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Tingnan niyo po ang sinasabi ng Panginoon Kristo dito sa Mateo. Nang sinasabi niya sa Mateo 11, Mateo 11, talatang 28. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigbigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Napakadakila ng ating Panginoon Kristo, mga kababayan. Tunay na siya po ay mapagpakumbabang puso. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. So dito po mga kababayan ay kaya siya nagpapaanyaya sa bawat tao, sapagkat siya po ay mapagpakumbabang loob, maamo at mapagpakumbabang puso. Salamat sa Panginoon at napakadakila ng kanyang kapahayagan. Na ito po ang nais ng Diyos sa bawat tao. Na tayo po ay mabuhay ayon sa kanyang lakad. Ang Panginoong Kristo po ay maamo, mapagpakumbabang puso. Kaya kung nais natin na tayo ay gabayan ng Diyos sa ating ginagawa, lalong-lalo na po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ay nararapat po mga kababayan na tayo ay lumakad na may kababaan kasama ng ating Diyos. Sapagat ang Panginoong Kristo, siya'y mapagpakumbabang puso. Napakabuti ng Diyos na tayo ay kanyang tinuturuan na tayo ay dapat maging mapagpakumbaba. Ganito po ang sinasabi niya sa Mateo 10 talatang 24. Hindi mataas ang alagad sa kanyang guro, ni hindi rin mataas ang alila sa kanyang Panginoon. Sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro, at sa alila ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Ayan. Kung ang ating Panginoon Kristo ay ipinahayag niya na halikayo, magsiparito kayo sa akin, kayong mga nangapapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ayan.
yung kanyang paanyaya ay mayroon pong pag-aaral. Mag-aral kayo sa akin. Mag-aral kayo sa akin. Bakit? Sapagkat ako'y maamo. Ang masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ano po? Ang sabi niya, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Yeah. Kung ang natutunan mo ay mangagaw, agawin ang anumang bagay na hawak ng iyong kapwa, o anumang bagay na nasa iyong kapwa ay inagaw mo, hindi ka lumalakad ng ayon sa lakad ng Panginoong Hesukristo. Sapagat ang Panginoong Hesukristo ay maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Yan. Yan po magiging payapa ka. Ano man ang narinig mo na ginagawa ng ibang tao sa kanyang pamumuhay sa araw-araw, pananagutan po niya sa Diyos yun. Sapagkat tayo ay mayroong kanya-kanyang pananagutan sa ating pamumuhay, pananagutan natin sa Diyos. Ang bawat isa sa atin ay mayroong pananagutan. Tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Yan po mga kababayan. Kaya ang nais ng Diyos ay lumakad na may kababaan kasama ng iyong Diyos. Yan nga po ang kanya sinasabi rito sa Isaias na ating binasa kanina, na ang sabi rito, mga kababayan, ang sabi po rito ay, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, nakasama rin niya, na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba, at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Yan. Yan po ang tunay, mga kababayan. Ang sinasamahan po ng Diyos ay yung mga taong may pusong mapagsisi. Mga taong mapagpakumbabang loob. Ayan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon Jesucristo, "Siparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin." Ano po ang gagawin natin pag lumapit tayo kay Kristo? Upang tayo'y kanyang bigyan ng kapahingahan, tayo'y lumapit sa kanya at pasanin natin ang kanyang pamatok. Anong klaseng pamatok? Mag-aral kayo sa akin. Ano po? Mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. At ang kasunod ay, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ang tunay po na kapahingahan ng tao
ay yung pagpapasakop kay Kristo, pagsunod kay Kristo, mag-aaral siya kay Kristo. At ang ituturo ni Kristo ay sapat na sa mga alagad ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Ano ang gagawin ng kanyang mga alagad? Sapagkat si Kristo ay maamo at mapagpakumbabang puso. Yun po ang dapat nating matutunan kay Kristo, mga kababayan, mga minamahal. Ang dapat nating matutunan kay Kristo ay yung kapakumbabaan ng puso, kapakumbabaan ng loob, at pagiging maamo. Ano po, mga kababayan? Napakadakila ng Diyos, napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat tao. Ang tao lamang po ang hindi gumagawa hinang may kaganapan. Kaya ang tao ay humahantong sa kapahamakan, humahantong sa kaguluhan, humahantong sa pagpatay sa kanyang kapwa, sapagkat hindi siya lumalakad na may kababaan kasama ng Diyos. Marami po kasi mga tao na naghahangad na sumikat at kilalanin ng tao, parangalan ng tao at dakilain ng tao. Kaya ang nangyayari ay maraming tao na napupuno ng inggit, napupuno ng kayamuan at pag-iisip ng masama, sapagkat gusto niyang makamit yung mga bagay na kanyang hinahangad, ang kataasan, at siya'y gawing sikat sa lahat ng tao. Ganyan po ang demonyo. Ganyan po ang demonyo. Kaya siya'y ibinagsak sa lupa. Kaya ang nais ng Diyos ay kababaan. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at kung ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Gumawa na may kaganapan, ibigin ang kaawaan, at lumakad na may kababaan kasama ng iyong Diyos. So nawa po, mga kababayan, ay tumimo sa ating puso ang mga salita ng Diyos. Kahit po ang inyong napapakinggan lamang ay yung taong tulad ko, ano po. Ngunit salamat sa Diyos at buhay pa po ako. At nawa, kahit wala man tumanggap sa akin, magpapahayag pa rin po ako ng salita ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Dakila ang Diyos sa kanyang kabutihan. Mapuri nawa ang pangalan ng Diyos magpakailanman. Sumuli, ako po muli si Brother Orly, na patuloy na naghihimok sa bawat isa, sa bawat nakapakinig na salitang ito, ng pagpapahayag na ito, na nawa ating pong bulay-bulayin sa ating buhay sa araw-araw. Ano ba ang hinahangad o hinihingi ng Diyos sa atin? Wala pong iba kundi tayo ay mapagpakumbaba. Tayo'y magpakumbaba
at tayo'y sumunod kay Kristo. Tayo'y mag-aral kay Kristo at sumunod sa Kanya. So muli, mga kababayan, pagpalain nawa kayo ng Panginoon saan man kayong dako naroon. At sa lahat ng mga napipighati, mahabag nawa ang Diyos. At ang Diyos ay tunay naman po na dumirinig, lalong-lalo na po sa mga taong nagpapakumbaba. Magpakumbaba lang po, mga kababayan. Gaano man kabigat ang iyong mga dinaranas sa buhay, ang sagot po niyan ay lumapit ka sa Diyos, magpakumbaba ka. At tiyak po, sasagutin ng Diyos ang iyong dalangin. Sa may mga malulubhang sakit, karamdaman, umasa po tayo sa Diyos. Napakabuti po ng Diyos. At madali lamang po niya tayong pagagalingin. Sumampalataya ka lang ng lubos, magpakumbaba po. Ang susi po ng lahat, tayo'y magpakumbaba sa Diyos upang ang Diyos ay lumakad na kasama natin. Sarap po, di po ba mga kababayan? Pakinggan na kapag ikaw ay isang taong mapagpakumbabang loob, ang Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. God bless po sa inyong lahat, mga kababayan. Ang pamamahayag po na ito ay wala pong bayad para po sa lahat. At nawa ang Diyos ay humipo ng mga tao na patuloy na nais sumunod sa Diyos. At nawa ay makilala natin ang tunay na katwiran, katotohanan at ang pamumuhay tungo sa kabanalan at katwiran. Ano po? Muli po mga kababayan, sa inyong lahat, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. God bless po.